Hi, good evening. Hello po, good evening. Good evening. Hi, what's Good your evening po. name? Mads po. Mads. Hi, Mads. Good evening po. Yes. Good evening din po. How are you po? I'm doing fantastic tonight. I'm kind of tired. Tonight, Oh, but I'm doing fantastic. Si hindi na po Mads, ako passionate sa work niyo. um, yeah, two parts. Maybe because this is my passion. Tama ka naman. And the other part is, I think I'd go crazy if I don't do this. If I don't listen to your stories, I think I'd go crazy. Feeling ko may ganun akong aspeto eh. Oo. Anyways. Parang hindi po kompleto yung araw. Actually, no? Di ko alam kung minsan normal pa sa akin to eh. Parang normal pa ba ako? Kasi tulad po nung other night, di ba may live show kayo nun? Tapos nagulat ako, nakapag-live pa rin si Papa Jackson kahit galing siya sa hosting. Oh, yeah. Makabilib lang. Oh well. Opo, yun lang. Oh. Yeah, sorry, kinakabahan ako. Ba't kinakabahan ka? Kasi pag hindi ko rin kasi alam kung meron akong tanong or gusto ko lang mag-open up. So, yung di kasi parang sobrang petty lang po nung problem ko. So, ayun, hindi ko po alam. Ano yun? Sobrang? Petty lang siguro nung problema ko. Ba't ano bang tinawagan mong title ng show? Petty Night. Yan. Ayun. Sorry. Hindi kasi baka may other pang deserving. Pero yun. Thank you. Ano bang tinawagan mo eh? Ano ba to? Petty Night naman to ha? Oh. Diba? Yun nga po. Okay na yan. Petty Night naman to. Anyways. Teka, ano bang date kagabi? Last night was... Okay. I'm trying to put in the date eh. So I don't wanna ayoko malito. Okay, anyways, what's your name by the way? Mads po. Mads. Okay. Apa. Si Mads. How do you spell that? M-A-D-Z. Okay. At where are you from? Ilan taon ka na? 29 po, from Australia. Oh, you are in Australia right now. Yes. Akala ko nasa Pilipinas ka. Okay. So you are 29 years old. You're calling all the way from Australia. Yes po. Okay. And Bali, nakausap niya na po ako before. Before? Pero pinakabahan pa rin ako. Mm-hmm. Yes Talaga po. ba? Well, anyways. Pero iba naman po itong yung issue ko. Yung issue ko ngayon. Mads, 29 from Australia. Anong ginagawa mo dyan sa buhay? Ngayon po, naka-leave po ako sa work kasi po buntis po ako. Okay. Naka-leave sa work kasi buntis. Opo. Mm-hmm. So, pero yung work ko po before sa bank. Okay. Opo. First baby mo yan? Hindi po, second po. Second baby? Opo, sa Australian po. Same father yung dalawang anak mo? Hindi po. Yung una po sa Pinoy. Tapos ngayon sa Australian na po. Ilan taon ka na dyan sa Australia? 4 years na. Mag-4 years na po. So, umalis ka ng Pilipinas, may anak ka na dito? Opo, meron na po. Kumbaga, yun. Okay. Ilang taon na yung panganay mo? Magte-10 po siya sa 23 this month. Magte-10. Maga po akong lumande. So, mga 5 taong gulang siya na umalis ka dito? Opo. Bali, nakauwi ka na ba since then? Hindi pa? Nakauwi po ako last
October 28 po, kinuha ko yung anak ko. So nandiyan na silang dalawa ngayon? Yung isa pa lang po yung anak ko, bali yung padalo po, ito pong pinagbubuntis ko. Oo nga pala, buntis ka nga. So, tapos kinuha ko po siya last October. Umuwi po ako ng October 28. Tapos November 11 po, after po ng bagyo, dumiretso na po kami dito. Baka kasi abutan na ulit kami. Okay. So, nag-start na po ako. Yeah, nag-start na tayo. Mukha bang hindi pa? So, yung siguro po mga first week po ng October, iniintindi ko na po yung visa ng kapatid ko at ng anak ko. Kasi hindi nga po ako makakabiyahe kasi natatakot po akong bumiyahe kasi buntis ako, baka hindi ko kayanin sa airplane, ganyan. Kaya lang, something happened kasi yung father ko po is alcoholic. Okay. And then, yun yung lagi kong wino-worry every time na nandun yung anak ko kasi kahit anong oras uuwi yung papa ko. Babae ba yung anak mo? Lalaki po. Lalaki, okay. Kaya lang po, ang masakit lang kasi sa akin, minsan 3:00 ng madaling araw, tatagaan ako, umiiyak kasi nagwawala yung papa ko. Yung mga tipong nandito ako sa ibang bansa para ibigay yung kaya ko. Kaya lang ang nangyari, parang kulang pa din kasi kahit mga kapitbahay namin nagsasabi na yung anak mo pumapasok, magusot yung damit. Yung mga ganung bagay po na parang nag-sacrifice akong lumayo para mabigay yung mga dapat para sa anak ko. Pero hindi pa din. To the point na hindi na po ako nakikipag-away. Kasi minsan gusto kong i-call out. Kaya lang nanawa na po ako na i-point out sa kanila yung dapat gawin. Kasi hindi rin naman po ako nanalo. Kung sakali makakapag-point out ka ng dapat gawin, anong gusto mong sabihin sana? Ang akin lang po, hindi naman po ako against kung mag-inom siya. Pero sana naman po, kung mag-iinom siya, binigyan ko na po siya ng option na kung mag-iinom ka, dalhin mo yung anak ko dun sa tita ko para dun siya matulog. Silang dalawa lang ba sa bahay? May sister po ako, kaya lang lagi po silang nag-aaway ng papa ko. To the point na hindi ko na rin makontrol kasi minsan tatawag sa akin. Yung tatay mo ba, asan yung mother mo? Patay na po. Okay. Yan. So, ibig sabihin, wait lang, liwanagin natin. As we speak tonight, yung anak mo nandyan na, tama? Opo, kinuha ko na po. So, kumbaga itong pinag-uusapan natin, in hindsight na lang ito. Tama, mali? Opo, pero may katutong po kasi. Ayun. So, ayun nga po, labari, issue ko na sa kanila yon. Nasabi ko sa papa ko, sige pa kung mag-inom ka, dalhin mo na lang dun sa kay tita. Kasi hindi naman kay mama pipigilan dyan eh. Kasi kahit anong sabi ko sa'yo, gagawin mo rin naman. So, yun na lang yung mapapabor ko. Para at least, kung umuwi ka man ng 4:00, 3:00, alam ko sa sarili ko na may kasama yung anak ko. Okay. Ngayon yung sister ko naman, pagsasabihan ko, sasabihin niya, nag-aaway kami lagi ni Papa, ayoko, to the point na sinabihan ako ng kapatid ko na, bigyan mo kasi bigyan ng pera para manahimik na. Sabi ko sa kapatid ko, nung buhay nga si Mama, walang nagawa kay Papa. Ngayon pa ba na, anak lang ako. Okay. Na hindi naman ako nagkulang. Ayoko kasing sagutin si Papa kasi hindi naman ako mananalo. So ako na lang, hindi sa tinotolerate ko, pero tapos na po ako dun sa part na yun eh. Okay. Kasi mas lalo kong i-stressin yung sarili ko, na-i-stress na ako, dadagdag pa ng galit ko sa kanila. So ayun po, kumbaga araw-araw, tas yung kapatid ko, doon na rin siya tumitira sa boyfriend niya. Kumbaga, hinayaan ko na. Kasi ilang taon na yung kapatid mo na pinag-uusapan 25 na po. Yan yung dinala mo dyan? Hindi ko po siya nadala kasi may nangyari pa po doon. Okay. So, ito sige. po yung start ng So, ngayon po, lagi kasi sila nag-aaway. So, ang ginagawa ko na lang, sabi nga ng mga kapitbahay namin, huwag mo kasing sanayin sa pera yung kapatid mo, saka yung papa mo. Okay. Sabi ko, yun na lang kasi yung mapapakita ko na parang konsuelo na lang sa akin. Kasi pag masaya sila, masaya ako. Talaga? So, opo. Okay. Ganun yung... Padala mo nga rin. Padala mo rin ako para masaya din kami. Okay lang. Ito naman.
Hindi, pero alam niyo po yung feeling na gano'n, 'di ba? Ano, Yung nagigets kita. I understand. I opo. understand. Oo. So ngayon, minsan nasasabihan din ako ng tita ko na, "Wag mo silang sanayin." Sabi ko, "Tita, kahit kasi hindi ko sila sanayin, yun yung nagpapasaya sa'kin, eh." Mm. Kasi kaya nga ako nandito, eh, kung kahit ba sa isang buwan, 2 beses ko sila ma-spoil, masaya na ako dun. Kasi nakaka-guilty kasi papayak na hindi ko naman sinasabi na maganda buhay ko dito, pero yung kakain ako tapos maiisip ko na sana ganito din yung kinakain nila. Sana nakakapagganito Alam din mo sila ano sa yan? ginagawa ko. Ano yan? Dilemma yan ng mga breadwinner. Yung pagbibili ka ng Siguro. magandang damit. Bagay ito sa kanya. Hanggang ending, nabila mo yung iba. Tapos ikaw, Ikaw wala. may gano'n eh. Pero po sinasanay ko yung sarili ko na pagbibili ako, meron din sila. Kasi ayoko pong i-guilt trip yung sarili ko na kayo na lang lagi, sarili ko. Hindi. Ayoko pong magsumbat ng gano'n. So, sige, gagawin ko muna. Meron ako para sa akin, meron din para sa kanila. Okay. Kaya lang, ang nangyayari po, yun nga, parang naaabuso. Pero hindi ko na po yun pinapoint out regarding sa parang akin na lang, yung para sa anak ko, gabayan nyo lang siya, tingnan nyo lang siya, pagluto mo lang, okay na ako dun. Basta wag na lang kayo mag-aaway-away. Okay. Kaya lang ang nangyari, tuwing nag-aaway yung father ko at yung sister ko, nadadama yung anak ko. So yung anak ko nai-stress. Ngayon, bago ko umuwi dyan, yung first week ng October yun, nilalakad ko na yung visa nilang dalawa, tourist visa. Nag-chat sa akin yung boyfriend ng kapatid ko. Kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin, masasakit na salita to the point na sinabi niya na, hindi mo kasi alam kasi wala kang alam kasi malayo ka sa anak mo. Sana hindi mangyari sa anak mo yung nangyari sa kapatid mo. Abuser, enjoyer kasi kayo, ganyan. Kasi nangyari, sinaktan ng papa ko yung kapatid ko, which is mali. Lagi kong sinasabi kay papa, kahit gano'ng katigas ang ulo niya, huwag mong sasaktan kasi hindi ka magiging tama dyan. Kaya lang nakakapikon po talaga yung bungangan ng kapatid ko. Pag sumagot talaga siya, kahit ako po pag sinagot niya, iniiyak ko na lang. Kasi grabe talaga po sumagot. Kaya lang papa ko, hindi niya maiwasan. Kasi talaga po kahit ng bata kami, violente talaga siya. Kaya lang sabi ko sa kanya, ginagamit kasi yan against sa'yo. Kaya wag mong saktan. Lumayo ka na lang. Sinasabihan ko din yung kapatid ko na kung alam mo wala kang magandang sasabihin, tumigil ka na. Ang nangyari, nag-away sila, bliname nila yung anak ko kasi yung anak ko nagpapagawa ng assignment. Kinabukasan ng school, nagalit si papa, bakit hindi ginawa ng assignment yung anak ko? Okay. Yun na lang yung tatrabahuin niya. Ngayon, dahil nasaktan Ilan taon yung kapatid mo? ko, Ilan taon yung sister mo? 25 po. 25, okay. Okay. Ngayon po, nung nasaktan ng papa ko, yung kapatid ko, nagsumbong sa boyfriend. Itong si boyfriend, every time na nag-aaway sila, lagi nagsusumbong sa akin. Hindi ko na po pinapansin kasi sa akin, hindi ko na out of control ko na kasi po yan. Kumbaga sa akin, hindi ako wala akong kinakampihan. Pero sa akin, kung kaya nyo ayusin dyan sa inyo, ayusin nyo. Kasi ako, meron din akong problema dito na hindi ko na inaano, basta sa akin yung anak ko, safe siya, okay siya. Kasi sa akin, adult na kayo eh. Tsaka buntis ka pa, di ba? Kung hindi nyo talaga kaya yung isa't isa, umalis kayo. Opo, yun nga, yun isa din po, nagsabi ako sa kanila nung nalaman kong buntis ako na huwag niyo muna akong stressin. Talagang binigyan ko na sila ng parang warning, ganun, para lang huwag nila akong ma-stress. Ngayon, yung boyfriend nga, nag-chat ako kung ano-ano. Ang hindi ko po matanggap. Sinend niya sa akin na sana may masamang mangyari sa anak mo. Yun na yung anong parang pinanggagalingan? Yung dahil lang doon nasaktan? Or it was an accumulation of a lot of kasi po, naiinis na po yung boyfriend ko sa father ko kasi ba't daw lagi nananakit. Ngayon, kasi lagi po nag-chat. How did that one become your fault? Kasi po dahil nung anak ko kung ba't nasaktan. Dahil okay. Hindi po ginawa ng kapatid ko ng assignment. Sabi pa nga po niya, tingnan mo yung anak mo, ang gara ng anak mo. Parang assignment naman yan. Bakit doon pa sa kapatid ko na? Ang akin kasi, ipapatol mo sa 25, sa 9 years old. Kaya nga nandyan ako para, di ba, kaya nga hindi ako kumuha ng mag-aalaga sa anak ko kasi ilang beses ko pong ginawa, inaaway nila yung nag-aalaga.
Kasi hindi nila matanggap na masweldo yung nag-aalaga, pero sila pa rin yung kumikilos. Okay. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko yung mag-aalaga, kayong mag-alaga. Hindi pa rin nila nagagawa. To the point, ang dami kong negative na naririnig na hindi nila naalaga ng ayos. Ultimo pagpasok sa school, parang hindi naalagaan, pero hindi ko na po yung pinapansin. Kasi sa akin, umiyak ako, magalit ako, malayo ako eh. Ano yung magagawa ko? Pag hindi ko sila binigyan ng pera, damay pa rin yung anak ko. So sa akin, kung ano na lang yung kaya ko, binibigay ko. Ngayon, dahil sa nangyari nga, sumama yung loob ko sa kapatid, doon sa boyfriend na hindi ako nagsabi, hindi ako nagalit. Sabi ko na, pasensya ka na. Sabi ko, wala ka sa umaga. Tapos kung ano sinabi niya na kinakampihan mo yung papa mo. Ngayon, sabi ko sa kanya, wala akong karapatang magsalita sa'yo ng hindi maganda. Ngayon, kung yan yung nararamdaman mo, naiintindihan ko. Ngayon, chinat ko yung kapatid ko na. Sabi ko sa kanya, pag may problema tayo sa bahay, baka pwedeng sa atin na lang. Gano'ng katagal na ba silang dalawa? Wala pa po silang 1 year, siguro 8 months. Ganun siya ka-protective. Ngayon, sabi nung kapatid sorry but I don't see anything wrong. Mali lang talaga yung mga nabitawan niya. That's very, very unbecoming of someone na hindi pa naman, kumbaga hindi pa naman completely part ng family. Saka hindi ko po siya nami-meet at wala po akong ginawang masama sa kanya. Yung pagiging protective, I think good yun. Pero yung manifestation niya kasi, parang ano ba yung term? Parang sampid lang siya, parang ganun. Diba? Opo, pero yun nga, hindi ko siya sinabihan ng kung ano-ano. Kasi ang akin, hindi kita kapamilya. So sa kapatid ko sinabi. Tama pero naman. Kung sabi That's sa kapatid good. ko, sabi ko, bakit galit na galit sa akin to? Sabi niya, hindi kasi sinaktan ako ni Papa, ganyan. Sabi ko, sana hindi mo na sinabi. Tapos sabi, hindi nagagalit yan kasi pinaasa mo na ako ng pinaasa sa visa. Sabi ko, 3 months pa lang kayong nag-iintay. Hindi taon. Bakit ang laka na ng galit sa 3 months pa lang? Opo. Ngayon, ang dun sa boyfriend, pinaasa ko na daw ng pinaasa yung kapatid ko na sabi ko, hindi naman ganun kadali maglakad ng visa kasi ang dami ko pang papers na papatunayan. Kailangan mag-gather ako ng documents, pera. Alam niyo po yun, lalo na financial, kailangan namin kasi ang ginawa namin is tourist family stream visa which is kailangan namin mag-pay ng bond. Yun is 5,000 to 15,000. May question ako sa iyo. Pag halimbawa hindi kasi natuloy, di ba? Pero originally the plan, if you bring your sister and your son papunta dyan, your father will be left alone. Opo, kasi po, gusto ko po siyang isama. Ang dahilan niya naman dito, sobrang lamig daw. Baka daw hindi niya kayanin kasi may asthma siya. Wala na magbabantay ng mga pusa. Yung ang dami niya pong dahilan. Kasi sa akin, No. So wait lang Mag-Christmas. Pasko lang pala. Akala ko naman for residency. Opo, yung parang gusto ko lang for almost 4 years. Dito nila maranasan yung magpasko. Parang yung environment po. Kaya lang yung papa ko, ang dami niyang reason. So sabi ko, sige, kayo na lang muna. Baka soon magbago isip, ganyan. Kasi hindi naman pwedeng sabihin na baka ganun lang si papa. Kasi pinilit ko siya. Ilang taong ko na siya sinasabihan kasi gusto ko maranasan niya yun. Yun, marami siyang reason. Anyway, ayun po. Nung nag-away na sila, so nadama niya sinabi ko sa kapatid ko na gusto ko pa rin kasing i-win back yung, kumbaga hindi ko kinakamtahan yung kapatid ko, pero gusto ko pa rin makuha yung side niya. Kahit alam ko na ganun yung ugali niya. Kaya lang, sinad ko sa kanya yung screenshot na sinabi sa akin ng boyfriend niya. Instead na, hindi ko naman sinasabing mag-sorry siya, pero ang ginawa niya, sinend niya po yung sinabi ko dun sa boyfriend niya na nag-chat ulit sa akin yung boyfriend niya na, alam niyo po yun, na parang tayo yung nag-uusap, ba't kailangan mo i-send yung screenshot sa boyfriend mo? Okay. Yun yung nagpainis sa akin kasi ang sinabi niya, na lang yan sabi niya, kasi galit na kasi yan sa anak mo. Kasi ang tigas ng ulo ng anak mo. Nasabi ko, ikaw yung tita. Bata yan, dapat ikaw mag-a-adjust. Instead na, alam niyo, kumampi siya kahit paano sa anak ko na, ay hindi niya dapat sabihin yan kasi foul na yung words. Hindi mas nag-side siya dun sa boyfriend niya na nasaktan ako. Nasabi ko, parang, hindi ka pa kasi magulang. Hindi mo alam yung pakaramdam na meron lang pumitik sa, kahit mo magsabi ng hindi maganda sa anak ko, matasaktan ka na eh. So, doon na sumama yung loob ko, na blinak ko na siya, nasabi ko, blinak ko siya sa lahat ng social media kasi madadagdagan niya sa mga ng loob ko na nag-iiyak na ako. Tapos, pinupartner ko, ano yung problema? Hindi ko na lang inopen kasi
alam niya na eh, ang kadalasan kasi iniiyak ko po, family. Kasi hindi ko sila makontrol. Lagi silang nag-aaway. Kasi Dalawa kanya lang ko kayo lagi magkapatid, no? naiisip. Opo, pero ang gulo namin. Maraming 10. Actually. Tapos po, yun na. Sa sobrang inis ko, nag-decide na ako na sabi ko, ako uwi ng Pilipinas. Kunin ko yung anak ko. Okay. Tapos po, habang ginagawa ko yung visa, napupunta na ako dun sa sitwasyon na parang nagsisisi na bakit ako nagbitaw ng salita. So, Gusto ko umuwi pa rin ka kasi maranasan. umuwi ka ng Pilipinas, di kinaayos. Hindi po, pero message ko siya. Sabi ko sa kanya, uuwi ako. Ito yung pag-i-stay, yung pag-i-stayan ko dito sa ganito. Sabi ko, punta ka. Hindi siya pumunta. Kasi dito ako na mag-reply. Bakit di ka umuwi sa bahay nyo? Ano po kasi, ang bala ko lang po kasi mag-stay lang ako ng 1 week sa Philippines. Kasi po, the more na mag-stay ako sa Philippines, ang pinapunta ko po doon, yung father ko. Kumbaga sa Newport kami nagkita-kita. Kasi malapit lang sa Terminal 3. Taga saan ba kayo sa Pilipinas? Sa Mindoro po. Wala talagang way na makakauwi ka doon? Hindi na po ako kasi po nung time na yon, ang iniisip ko lang po, makuha ko lang yung anak ko, uwi na rin ako. Kumbaga makita ko lang yung sister ko at yung father ko, kahit hindi na yung other relatives. Kumbaga sila lang. So yung father mo nagpunta ba ng Resorts Opo, World? nagpunta po. Opo. Were you able to make amends kayong dalawang tatay mo? Opo, okay po kami. Kumbaga, yung mga hindi niya naranasan, pinaranas ko sa kanya. Hindi yun. Kasi mayroon kayong gulo ba bago ka umuwi. Nagkaayos naman, nakapagyak. You were able to kiss and make up, parang ganun. Kami yung family po kasi namin, mag-aaway kami ngayon, after 1 hour, okay na po kami. Well, apparently, hindi totoo yan. Kasi yung sister mo, hindi kinaayos. Ito po yung pinakamatagal naming away. Kasi nga, hindi ko na natanggap. Sumali na yung boyfriend. Opo. At kung ano-ano na pong pinagsal. Kasi pag nag-aaway kaming dalawa, magta-trash talkan kami. Pero hindi ka, after 1 hour biglang, anong pagkain nyo dyan? Eto, kung lumabas kami. Ganun lang. Parang walang nangyari. Kaya hindi ko na po dinidibdib. Pero yung dahil nasama na yung boyfriend, tapos anak ko na yung nasabihan ng hindi maganda. Kasi sa akin, hindi ko na nga maipagtanggol yung anak ko sa school o kung saan bagay kahit sa kanila. Kahit doon na lang sana, bigay nyo na sa akin na nagalit ako, nasaktan ako sa anak ko. Kahit doon na lang mapakita ko sa anak ko na walang pwedeng magsalita ng hindi ganun sa anak ko. Kahit doon na lang. Hindi pa rin yun pinagbigyan ng kapatid ko, nagalit siya sa akin kasi nagalit yung boyfriend. Dapat daw inintindi ko na kaya nagalit yung boyfriend kasi nasaktan siya na parang hindi naman malaki yung hinihingi ng anak ko, nagpapatulog ng assignment sa'yo. Yun yung pinopoint ko. So ngayon po, chinat ko yung sister ko na di ba, uuwi ako, magkita tayo, ito yung lugar, accommodation, may pasalubong na lahat. Hindi siya pumunta. Pero nag-chat naman siya sa akin after 3 days nung may bagyo na po na Tino. Yung part na yun, na sinabi niya na nag-think siya, na-realize daw niya na sobrang hirap pala nang wala ako. Kasi yung po pagluho niya, mabilis lang sa akin. Kasi ayoko pong maranasan yung hirap na naranasan ko na bago ako makabili ng isang bagay. Talagang, basta hindi naman po sa ini-spoiled ko siya. Gusto ko lang na hindi siya magmukhang kawawa sa ibang tao. Kasi alam ko yung feeling ganun. Anyway, ganun yung nangyari. Hindi talaga siya pumunta. Tapos, dapat aalis na ako ng November 5. Nag-wait pa rin ako ng 1 week kasi nabutan na kami ng another bagyo na Yuan. Hinintay ko siya. Hindi na talaga, sabi niya na lang, hindi siya makakaalis kasi walang biyahe. Pero alam ko na kaya naman niya kasi Batangas lang po siya eh. Doon nakatira yung boyfriend niya, hindi naman natatawid ng bangka. So sabi na lang na father ko, baka hindi pinayagan kasi kasama ako. Sabi ko, ba't naman hindi siya papayagan ng boyfriend? Ganun na ba sila kahigpit sa isa't isa? So hindi ko na lang po pinansin, kumbaga deadman na lang. Hanggang sa nakauwi kami dito, doon na siya nag-chat na sinabi niya na naiinggit ako. Tapos doon na ako na-feel bad na parang ang saya namin ng anak ko pero pakaramdam ko merong kulang kasi napangakuan ko siya. Nagsisisi ako na sana hindi ko binago yung plano. Kaya lang sabi naman ng partner ko,
kung hindi mo binago yung plano, siguro nag-aaway rin kayo dito ngayon. Kasi lagi kami nag-aaway. Tapos ngayon po, ito na po yung, sabi ko magulo. Ngayon po, yung kapatid ko umuwi na dun sa bahay namin kasi mag-isa na lang yung tatay ko. Okay. Nag-chat siya sa akin kanina. Siguro mga alas 10 po yan dyan. Sabi niya, kinakausap ni Papa yung sarili niya, umiiyak, lasing. Tawag niya po kasi dun sa mama ko, Ga. Manyaga, ganyan. Manyaga, isama mo na ako, gumagano na siya. Mhm. Okay. So, nag-guilty ka? Ha? Opo, kasi never po niwalay sa kanya yung anak ko. Nag-work ako sa Manila pero sila lagi yung magkasama. Yung anak mo Sa ba ito, ay wait, naguguluhan kasi ako. Yung anak mo ba will be there for good na? Opo. Ito na, ang bali, yung sa tourist visa po kasi 3 months pa po. So, dun sa 3 months na yun, i-check namin muna kung gugustuhin niya kasi ayoko po siyang matrap dito na ipilitin. Kasi kung hindi niya gusto, may choice siyang umuwi. Kasi nga, nasanay siya dun sa papa ko. But kumbaga, there's a good chance that if he wants, he can just stay there. Tama? Opo, kasi po, ilalakad din po namin yung permanent residency niya. Okay. Pero ngayon po, binibigyan ko muna siya ng time kasi bago pa lang po, 1 week pa lang siya dito eh. Tsaka, yun nga, ngayon po nalaman nung anak ko na, yun nga, nasisigaw na naman kasi lasing. Na-stress siya. Nasabi niya, Ma'am, pauwi na ako. Sabi ko, ang hirap kasi gusto ko makasama yung anak ko. Kasi gusto yung bumubuo kami ng pamilya ng partner ko. Pero alam kong merong maiiwan din sa kabilang side. Lalo na yung papa ko. Kasi nung wala yung mama ko, parang naging panibagong buhay niya. Yung anak ko. Okay. Isa-isahin natin. Mads, what exactly is it that that concerns you tonight? Alam po, ang gulo lang ng isip ko kasi nakuha ko na yung gusto ko eh. Sabi ko, kasi pag nakuha ko na yung anak ko, hindi na ko may stress. Kasi mataganda na sila. Okay. Kung kung hingi sila ng tulong, sige go. Kaya ang sakit na rin sa part na mahal ko yung papa ko eh. Tapos ngayon, alam ko lasing lang siya. Pero ramdam ko kanina, talagang namiss niya yung anak ko kasi oras-oras na tawag yan. Ang sakit lang na kung pwede lang kakasama kami. Hindi alam, hindi pwede. Kasi gustuhin ko man, ayaw niya. Laging sinasabi, baka din ako mamatay. Ganyan, sabi ko, ano mag-isip ng gano'n. Tapos anak ko sobrang attached sa kanya. Minsan sinasabi niya, Mama, bili mo na si Papa ng panghika. Kasi baka maghahasma kasi malamig na dyan. Alam niyo, nandito rin yung anak ko. Pero ramdam ko yung stress niya sa pag-alala sa papa ko. So yun po, kaya sabi ko ako kanina, hindi ko alam kung may tanong ako. Pero nahihirapan lang ako kasi mahal ko sila eh. Pero pakiramdam ko pinaglalayo ko sila. Tapos ang sister ko, ganun din mag-message, namimiss namin yung bata. Kasi sa totoo lang po, Papa Jackson, yung anak ko, nakakasama ko lang siya nung nasa Pilipinas ako pag may bakasyon ako. Kasi sa Manila rin po ako nag-work. So makakasama ko lang siya, Pasko. Hindi po talaga kami nagsama ng matagal na panahon. Kasi dun sa province namin, hindi naman po ganun kalaki yung sweldo. Ako din po yung breadwinner. Okay. So sacrifice po talaga, lagi akong malayo. So ito yung first time na iniisip, sinasabi ko na magiging hands-on mama ko sa anak ko. Pero ito din yung first time na nahiwalay sila sa isa't isa. So parang ang bigat sa akin na gusto kong magsaya, pero hindi ko kaya kasi alam ko na meron din akong nasasaktan.
O siguro, minsan iniisip ko na lang na, kasi bago lang to, ngayon lang to. Nagiging okay din to, 1 week pa lang eh. Pero ang bigat po sa dibdib. Yun lang, sorry. Hindi ko napigilan. Ano po? Wala, kikinig lang ako sa'yo kasi okay, ganito na. Kaya tinatanong kita kung alin dito ang problema mo kasi I want you to know that there are things in your story that's not really your problem. Opo. Okay, like your sister. Yung sister mo kasi, siguro number one, para sa kayong babae. So you want her to have the things that you have. Tama? Opo. Isa yun. Plus, dalawa lang kayo magkapatid. Tama? Opo. So, sa madaling sabi, I understand that you feel the way you feel for your sister. That I get completely. Okay? But, she's 25 years old. No po. Diba? Matter of fact, she's starting a life on her own. Diba? No po. Magka-live-in na nga sila ng boyfriend niya eh. Tama mali? Gusto niya lang. Parang gano'n na rin po. Kasi It's the same thing. It's the same thing. Kumbaga, okay, ganito. Ano? She's no longer the little girl that you once knew before leaving for Australia. She's now a woman of her own, on her own. So she's not your problem anymore. Bawasan mo ng kaunti yung load mo. Diba? Bawasan mo ng kaunti because there are things that's not really a problem, but you bother yourself with unnecessary things. Kaya na-overwhelm ka. So, ilabas natin sa kwento yung sister mo. She's not really your problem. I don't know if you agree. Opo, agree naman po ako. Kasi adult na siya. May buhay na yung kanya. Ano lang talaga, nalulungkot ka lang dahil there could have been a chance para may experience niya. Diba? Yung na-experience mo. Alam mo, hindi ko alam kung sasabihin ko to o hindi. Okay lang po. Hindi naman ganun kaganda mag-abroad talaga eh. Kung may choice lang, uuwi na ako. Sinabi ko na, huwag kayong magagalit sa akin ha. Hindi naman talaga ganun kaganda. Yan ang katotohanan ng buhay. Tama? Diba? But the quality of life talagang mataas. Diba? Pero when it comes to yung masaya, iba pa rin sa Pilipinas. Alam natin yan. Diba? So kung meron mang kinainggiran yung sister mo, it's the quality of life. Maybe it's the bragging right to have stepped in, diba? On Australian soil. That's it. Tsaka hindi naman mawawala ang Australia next week eh. Nandiyan pa rin naman yan eh. Pwede pa naman. The only thing getting in the way is the boyfriend. Kasi awkward na eh. Tama na? Yun nga po. Naumpisa na ng baging awkward dahil nakapagsalita ng masakit yung boyfriend. Ano to niya yung boyfriend, naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Mali lang siya makialam sa ganong aspeto. Diba? Kasi hindi naman niya po kaaway eh. Hindi, kasi kung ano sana, ma-appreciate mo sana kung hindi ikaw yung inaway niya. Sana nagalit na lang siya at nagkwento sa'yo, hindi yung para ikaw yung awayin niya. But that's another, diba? But that's another thing. Now, meron kang hindi napapansin dito, ano? Na kanina, I wanted to, gusto kitang istorbo yun eh, habang nagkakwento ka, kaya lang, pinabayaan na lang. Kanina, nung kinikwento mo yung tatay mo na naglalasing, ganyan. Tama? Ilan taon na tatay mo? 53 po. 53. 53 na. Naglalasing, tapos hindi naaalagaan yung anak mo.
I think that's an overstep from your from your end. You want me to explain? Wait lang po, Papa. Kumbaga, pag hindi po siya lasing, okay naman po siya. No, hindi Pag yun. nakainom That's lang po that's talaga. not my point. Okay po. Okay Do you po. want me to explain? Okay po, sure po. Sorry. Okay. Teka lang ha. Okay po. Because your son is not your father's obligation. Mm. And you talk as if obligasyon ng tatay mo yung anak mo. Opo. Na para bang Hindi nga. empleyado mo yung tatay mo. Look, your father lost the love of his life. Tama? Are you following me? Opo. You might not know it, but I'm sure somewhere, somehow, your father is at a loss. She's lost. Somewhere in there, there's a man that used to have a wife that's lost somewhere. And he's lost. Maybe taking care of your son, give him direction. Pero hindi niya obligasyon yung anak mo. Para awayin mo, diba? Para obligahin mo na alagaan yung anak mo. No. Anak mo yun eh. If anything, pabor lang yung ginagawa sa'yo eh. Oo nga po. Can you imagine being 53 tapos hindi naman sa naging gender bias tayo, but you are 53 and yet itotoka ka mag-alaga ng apo. Lalaki ka. Oo po. Yun nga po, hindi ko po. Tapos kung magsalita ka, kala mo paswalduhan mo yung tatay mo. Mhm. Opo, naiintindihan po. May na-realize ka ba, ma'am? Opo. Kasi kanina, nasabi mo, once upon a time, kumuha naman kayo tag-aalaga, pero pinalis nyo. And then it Pinaalis po ko sa ni Papa. became more convenient na siya na lang mag-alaga. Tama na. Well, naitawid naman ng tatay mo. Siguro bilang anak, hindi ko lang nagustuhan na you regard your father as tagapag-alaga ng anak mo. As the sole guardian. Or in fact, your father could just be enjoying his senior years. Oh, thank you. Hindi ko po yun nangyayari. Kasi, okay naman po. Pag nakakainom lang po talaga siya, kasi pakaramdam ko. Hindi mo kontrolado yun eh. Yun nga. Nawala. Wala lang. Your father lost the love of his life. Sometimes, just maybe sometimes, if there are times, gusto niya lunurin yung sarili niya sa alak. Dahil doon niya nakakasama sa siguro, yung asawa niya. Naiiyak niya, nagiging emotional siya, he becomes a softer guy. Can you blame him? He's young, he's 53. He's too young. Kaya po hindi ko siya inaaway. Wala ka namang karapatan eh. Yun nga po, hindi ko nga po siya sinasagot. Kumbaga ang akin lang, kung mag-iinom ka pa, dali mo na lang na tita. Yun naman yung pabor ko. You cannot tell him that. He is older than you. He is adult. He is his own man. You cannot tell him na dapat di siya mag-inom. Ganyan. No. Your father is broken. Oo po, simula po nung nawala yung mother namin, parang kanya-kanya na kami. At ito yung malapit na part. He is now alone.
Yun nga po yung masakit. Okay, let's talk realistic scenarios here. Your sister is about to build his own family. Away from your father. Your father lives in an island. Tama? Mindoro. Maybe you have good neighbors. Hopefully, may good neighbors kayo. But, here's the but. You now live in Australia full-time. If your son magustuhan niya Australia, your son will move to Australia for good. Tama? Opo. Okay. What happens to your father? Mag-isa na lang siya. So, I'll say it as this. Okay lang? Gusto mo marinig from me? Opo. Opo. What? You just wait for him to deteriorate in life? Siyempre, ayoko po. Gusto ko pong Pero doon papunta to. Yan nga po eh. Binigyan ko po siya ng offer. Sabi ko, gusto mo pumunta sa side mo. No. Kaya lang ayaw din niya. Hindi ng point ko eh. If that's the life that you have now, that's okay. Nalungkot lang ako na you had that regard for him nung time na nandito siya. Nandito yung anak mo. Well, hindi na natin may babalik pa yun. Yun na yun. Pinapaalala ko lang sa'yo. So, maybe pag nakapanganak ka, when your mood is better, hindi man hiningi ng pagkakataon, baka gusto mo mag-sorry. Ako po. Kasi naobliga mo siyang mag-alaga. Sorry ako. I-try mong maging 53, lalaki ka, nawalan ka ng asawa, at pag-alagain ka ng anak. Pag hindi mo nagawa ng perfect, ayon sa gusto nila, mababad trip sila sa'yo. Can you imagine that? Opo. Did I make sense, ma'am? Opo, yan po. Okay, thank you. Kumbaga, yun nga. Yun lang, na binigyan ko siya ng obligasyon na dapat maging thankful ako na yun, andito ka sa anak ko. Kahit hindi naman dapat kasi na-realize ko po eh. Kasi parang ang nangyari kasi sa akin, ito po after po, dito pong usapan natin, na-realize ko na siguro naging bossy din ako. Na hindi ko siya inaaway, hindi ako sumagot sa kanya. Pero yung the way na magsabi ako sa kanya na, ano ba yan? Nakita na ng mga kapitbahay. Yung parang ganun ba na, parang naging bossy ako na hindi dahil nagbibigay ako. Actually, dahil dun yun. Dahil nagbibigay ka parang na. Yun yung naging parang way ko kaya nagiging bossy ako. Dahil sa nagbibigay ako. Pero hindi ko po na-realize na mali pala. Ngayon ko lang po siya naisip nung nag-usap tayo. Kasi siguro yun rin gusto ko po may makausap para kasi hindi ko po nanonotice yung mga kasamaan ko. So gusto ko rin na may mag-point out na may mali ka din. Kasi kami po, hindi kami nag-open ng isa't isa. Kasi, ewan ko, nahiya kami. Kahit yung father ko, minsan tinatanong ko, okay ka lang ba? Oo lang siya na oo. Tapos yun nga, maririnig na lang ng kapatid ko, umiiyak. Thank you po. Kasi na-realize ko na mali yung way ko. Hindi nga ako sumasagot, hindi nga ako nakikipag-away. Pero the way na i-bossy ko siya nung nandun yung anak ko, maling-mali talaga. Mali. Ay, thank you. Sana, pag okay na siya, kung magiging okay sana, tigilan niya yung pag-iinom. Hindi tigil ako magbawas. Pero yun na yun eh. Ano na yun? Well, I don't know. Mas kilala mo yung tatay more than anybody else. You used to have 2 parents. Now you have 1. Oh. Make no room for sour graping, yung pangit na relasyon. Siya na lang eh. Dalawa sila. Wala na yung isa eh. Wala na nanay mo eh. Ito pa, dinagdagan pa ako ng kapatid ko ng isipin. Sabi niya, alam ko po masama. Pero sabi ng kapatid ko, lagi na daw parang sinasabi ng kapatid ng papa ko, susunod na siya kay mama kasi wala na yung anak ko. Kasi nasa akin na, yun lalo yung sa akin na, huwag mo naman sabihin yan. Kaya lang parang ganun nga po kasi nung nawala yung mama ko, yung anak ko talaga yung
parang nag-give ng pat sa kanya para maging okay ulit. Tapos ngayon nagigil. Hindi ko ako nagigil. Diba ako? O natatakot ako. Kasi ayoko ulit mawala ng isa pang magulang. Mhm. Ayun po. Well, call your father. If you can do it every day, do it every day. Tawagan ko siya bukas pag okay na siya. Alam mo, hindi ko ma-judge kasi you are a very small unit of family. The friction, yung friction na nangyayari sa inyo, it's normal sa ganyang kalit na pamilya. Away bati kayo, it's a way of life. Tama? Opo. But when you grow older, sometimes you have to put in the apology, di ba, as a recipe of relationship. Baka mamaya. Yun nga po siguro yung kulang sa amin. Hindi kami nagsasorry, pero nag-uusap kami na parang walang nangyari. Alam mo, ang katotohanan ng buhay, Mads. Walang magre-require sa'yo mag-sorry kasi nga ikaw nagpapakain sa kanila. Opo. Did I make sense? Yes po. Wala magre-require sa'yo. Sino magre-require sa'yo mag-sorry? Ikaw nagpapakain sa kanila. No one will require you. So, magiging kusa mo yan. Oh. Do you miss your mom? How old are you when you lost your mom? 24. 24. You are now 29. So, 5 years ago. Tama? Yes po. Ikaw panganay? Yes po. Mm-mm. So, nung wala yung mother ko, parang ako naging nanay. Ako naging nanay ng kapatid ko. Ako na rin naging nanay ng tatay ko. Parang ganun. Mm-mm. Sabi ko sa mama ko naman, kaya pala, mabuti na rin na ayoko siyang mawala, pero kaya pala, kasi nakakapagod pala talaga. Pahingi na siya kasi nakakapagod i-handle kaming tatlo. Kasi alam ko kung matigas yung ulo ko eh. Sobrang tigas din ng ulo ko nung nawala yung mother ko. Doon ko na-realize na kaya pala pinipilit niya kami magbuo. Kasi ito na pala yun. Tapos nung ako na yung parang nagiging yung foundation sa family, pinipilit ko kami maging buo. Hindi talaga. That's not where I'm getting at. My point is, you lost your mom and you had 24 years of being a daughter before you lost her. Nama? Opo. To your father, that's his lifetime. Yes po. You are, Kahit ang gawin. you are, your son and your sister are the only family he's got left. Yours is starting. It's the opposite sa kanya. So be nicer to him. Opo. I will. Bukas po, tawagan ko siya. If he can listen to this, do you want to tell your dad? Opo. Yeah. If your dad can listen to this, what do you want to tell him? Sorry. Kasi parang na-overuse ko yung pagiging provider. Kasi hindi ko naman pwede sabihin na hindi ako nagalit. Pero ang bossy ko talaga sa part na gutom na yung anak ko. Lutuan mo na. Parang naging yung part na yun, tinanggap mo na lang na parang empleyado kita. Hindi na parang tatay. Kasi parang natanggalan kita ng pride. Bilang tatay. Oo, hindi tayo nag-aaway. Pero hindi mo ko inaaway. Kasi pakaramdam mo, yun na yun eh. So sorry kasi na-abuse ko. Yung pagiging provider sa family na hindi ka na nag-work para sa ko. Hindi ko yung naisip na tumigil ka sa work. Kasi sa anak ko, na kung tutuusin, dapat nag-work ka pa rin.
Pero mas pinili mo yung anak ko, kaya sorry. And thank you. Kasi hindi mo lang pinaramdam na pagiging lolo sa anak ko, hindi. Lahat, best friend, tatay, lolo, teacher. Kasi kung masama ka lolo, hindi naman ganyan kaano yung anak ko. Pero lahat, sinasama mo siya kung saan ka pupunta. Proud na proud ka sa anak ko. Nga lang, minsan, kahit sa inom, mandagdag mo. Tapos ang tawag ng mga kumpare mo sa anak ko, pare. Thank you. Kasi alam ko, ayokong mag-compare. Pero yung hindi mo pinaranas sa amin, pinaranas mo sa anak ko. Kaya doon pa lang, sinasabi ko lagi na okay na ako doon. Kasi Papa Jackson, yung father ko, hindi siya showy. Lalo na mga babae kami, medyo ilag kami sa kanya. Pero nung dumating yung anak ko, sinobrahan niya talaga. As in, hindi lang lolo. Yeah, yun. Hindi ko alam kung pwede ka sasabihin ko, pero sana magbawas kayo sa pag-iinom kasi ayokong mawala pa. Alam ko malungkot na wala na si mama, pero mas malungkot kung mawawala ka din. Kaya sana maghintay ka sa pag-iinom. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng apo mo. Magkikita pa kayo ng padala mong apo. Yun lang po. Sorry, Papa Jackson, napaka-emotional ko. Hormones to hormones. No, it's okay. Sorry. It's okay. It's okay. Sometimes we get overwhelmed by the idea that forgiveness when it comes to family is limitless. And it's true. It's true. So we forget, we take for granted yung idea na we can treat them better. So if this is a wake up call sa iyo, I'm glad na tayo magkausap ngayon. Alright? Yes po. Yeah. Opo. Thank you po. I hope Talagang wake up call siya. I have a suggestion. Apo. Let your father fly to Australia every summer. Ano po yun? Sorry po? Make your father come to Australia every summer. Opo. Yun po, kasi hindi po ganun kalamig. Yeah. Opo. Pag summer, hayaan mo siya ma-enjoy niya yan. Pag lalamig na, pauwi mo ng Pilipinas. Yeah. Para meron siyang maikwento sa mga kainuman niya. Suportahan mo yung part na yun. Sa kainuman niya, it's not even about the alcohol. That's now his circle. That's his friends. Barkada niya. Opo, yun po yung flex niya. Yeah. Flex niya lagi na yung anak ko nasa ibang bansa. Yung apo ko nandun na. Yun, ganun lagi. Pabakasyonin mo sa dyan. Opo. Kukonvince ko siya. Meron pang 1 month. Yeah. Makukonvince ko pa siya. Bakasyon Opo. lang. Papunta ka shopping ka dito. Uwi ka din. You know. Takot kasi siya. Pero yun, sana mapilit ko. Kasi ang dami niyang kinakatakutan sa buhay na sabi ko, and explore ka din pa, hindi yan dyan lang. Kaya lang, minsan, ayaw talaga. Pero is ko convince ko siya, bukas magsasorry ako pagising niya. Try kung, yun, magsasorry ako. Kaya thank you po. Kasi hindi ko talaga ito naisip. Kasi pinipilit kong maging ilawakan yung pag-iisip ko to the point na umiiyak ako na ano pa bang kulang, iniintindi ko sila, binibigay ko yung gusto. Pero hindi ko naisip na binigyan ko siya ng obligasyon na dapat maging thankful ako, hindi yung pinupersa ko siya. Kasi kahit nung pumunta ako ng Pilipinas, siya lahat, siya nagluluto, siya naglilinis, ako higa na lang. Kasi sa isip ko, may pagkain na siya. Ngayon na-realize ko na
tinuring ko parang katulong si tatay ko kasi hindi ko po iniisip eh. Sa akin kasi tatay ko naman yan eh. Pero dahil po sa pag-uusap natin ito, doon ko na-realize na mali. Kahit ako pa yung nagbibigay ng pera o hindi. Mali. Thank you. Kaya medyo gumaan yung pakaramdam ko. Kasi nandun talaga ako sa point na nagigilty. Kasi gusto kong magkakasama kami. Lalo na yung papa ko kasi hindi mo alam yung buhay eh. Kasi yung mama ko nawala ang aga. Kaya gusto kong bumawi sa kanya. Kahit nung nagpunta ako nung Pilipinas, pinaranas ko sa kanya kasi hindi ko alam kailan ulit mangyayari kasi manganganak ako. Malamang hindi ako makakabalik agad. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Thank you very much. Maraming salamat sa pagtawag, Mads. Send my regards to your father if given the chance na mag-usap kayo, ha? Opo, by the way, Papa Jack, before ko end, nagawa ko na pala yung dating napag-usapan natin. Kaya ako nabuntis. Yung may pagtali-tali. Pag natapos na yung awkwardness. Naalala niyo yun? Hindi ko naalala niyo. I don't remember but yeah. Thank you. Yun. Opo, sige po. Thank you, Papa Jack. Salamat, Mads. Okay po. Bye. Bye-bye, ma'am.